akala nyo ang mga pera na di umano tinanggap ni ERAP ay hindi po galing sa gobyerno. Yan po ay galing sa weteng money, no? Pero ganun pa man, naging dahilan na para matanggal si ERAP maski hindi pa po siya napapatunayan kakatala. Dahil talaga nawala na ng tiwala ang taong bayan kay ERAP. Pero itong presidente po natin ito, sa tingin ko po, malinaw sa mga surveys na nagpala na rin pagkakatiwala kay Bongbong Marcos, pero pumilit na manatili sa pwesto. Magandang araw po sa inyong lahat. Matapos po ang mga matapang na salita na binitawan ni BP Sara, abay nagpatawag ng rally ngayong araw sa The Hague para nga po hingin ang pagpapalaya kay Tatay Digong. So, minabuti po natin na i-cover nating live itong rally na pinatawag ni BP Sara sa The Hague at makakasama natin maya-maya lamang si Hearty The Hague, no, para doon sa mga ganapin mismo dyan sa The Hague. At maya-maya rin po makakasama natin syempre ating BFF, walang iba kundi si Mother Dragon, Maharlika, no, para samahan tayo sa pag-aanalisa dito sa latest na patawag ni BP Sara na palayain si Tatay Digong. Siyempre po, ang pinakabagong mga ganapin dyan sa ICC ay sinisanti po ng Assembly of State Parties, si mga miyembro ng ICC, itong si Karim Khan, ang prosecutor na nagsampa ng kaso at humingi ng warrant of arrest laban kay Tatay Digong dahil siya pala ay manyakis. Siya po ay akusado na talagang minanyak yung kanyang babaeng abogada at dahil po dyan, siya po ay tuluyan ng sinisante. At ang order na sisantihin siya ay nanggaling mismo sa mga miyembro ng International Criminal Court. Siyempre po ang ating paninindigan dyan, kung meron dungi sa pagkatao ni Karim Khan, dahil nga siya po ay manyakis, baka meron pang ibang dungi sa kanyang pagkatao. Importante po na masiguro natin na yung prosecutor na nagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong ay kinonsidera rin lahat ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakawalang sala ni Tatay Digong, hindi lamang yung mga ebidensya na siya nagkasala. Ang trabaho po ng prosecutor sa sistema ng ICC na dapat naman talaga ay sistema sa lahat ng mga hukuman ay hindi lamang para makaakuha ng conviction. Ang kanilang trabaho po ay para makapagbigay ng katarungan sa lahat, sa di umanong mga biktima at di umanong mga nasasakdal. So, importante po na naging patas ang naging preliminary investigation ng isang prosecutor dyan sa ICC, lalong-lalo na iba po ang patakaran dyan. Ang patakaran po kasi dyan talaga na lahat ng bagay-bagay ng hukuman. Ayan na po si Hearty The Hague. Hearty The Hague, nandiyan ka na ba? Ayan, nakikita na po natin. Good morning, Attorney. Hearty The Hague. Siya po ay joining us folks. live from The Hague. Okay? At naglalakad na kami papunta doon sa ICC. Sorry, medyo Mother maingay. Dragon, si Maharlika. Now, ano pa ho ang mga ganapin sa kaso ni Tatay Digong? Hindi na po sila nagkaroon ng panibagong case conference. Dalagahanda na po ang parehong panik sa pagsisimula ng pagbibista. Pero sa Agosto 30 po ay kinakailangan magsumite ng pre-trial brief ang mga partido at dahil po dyan pareho yung parehong panik ay humingi sa hukuman na wag na munang mag-case conference dahil sila po ay puspusan. Siyempre na nagagawa na kanilang mga pre-trial brief. Ang pre-trial brief po ay summary na lahat ng ebidensya na kanilang gagamitin, lahat ng mga testigo ipipresenta nila at ang rule po dyan ay wala na pong mga ebidensya na hindi kasama sa pre-trial brief na maipipresenta. Ang hamon nga po sa paglilitis kay Tatay Digong, paanong tatapos ang paglilitis sa lalong mabilis na panahon dahil ngayon naman po ay wala pa pong napapatunayang pagkakasala. At iba nga po yung standard sa ICC. Ang standard ng ICC para po makakuha ng warrant of arrest ay good reasons lamang, wala pa pong probable cause. Ang probable cause po ay nangyari matapos yung confirmation of charges kung saan nakakulong na si Tatay Digong na halos 1 taon. Kaya nga po importante yung tinatawag na provisional release dahil ang warrant of arrest ay nai-issue na wala pa pong probable cause. No? So dapat naman ay wala talagang pre-trial detention na tinatawag dahil pre-trial detention po, yan po ay paglabag sa kalayaan ng mga nasasakdal. So, Hearty The Hague, ikaw ba'y nandyan? Gusto mo bang bumati muna sa mga nanonood sa atin?
Samantalang ikaw ay tumatawid ng kalye, nakikita ko na ikaw ay tumatawid ng kalye ngayon. Anyway, siguro po maya-maya pwede na nating makausap si Hearty Dahig, pero siya po ngayon ay papunta dyan mismo sa ICC para i-cover live para sa ating lahat na hindi makapunta dun sa Dahig ang mga ganapin sa Dahig. Inaasahan po natin talaga dahil ang nagpatawag nito ay si VP Sara mismo na siya ay dadalo dito at importante po ang magiging pahayag ni VP Sara. Alam niyo po, kakaiba ito dahil VP Sara naman, hindi siya humihingi personal ng rally. Pero itong pagkakataon po, ang pagkakaintindi ko, siya mismo ang humingi na tayo ay magkaroon ng rally ngayon para palayain si Tatay Digong. Sa akin, importante rin na ngayon tayo mag-rally. Kasi napabalita nga po no, na ang Chad ang pinakabagong bansa na bumitiw na sa ICC. Sunod-sunod na pong bumibitiw ang mga bansa bilang miyembro ng ICC. At ito naman po ay nagsimula bago pa yung ginawang anunsyo ni Mark Rubio ng Amerika na humihingi sa kanilang mga kaalyado na sabay-sabay na bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC, itigil ang pagpupondo sa ICC at ipatupad ang mga sanctions na pinataw ng Amerika sa ICC bilang isang hukuman at sa mga West at iba pang mga opisyales ng ICC. So Chad po ang latest country na humingi o nagbigay abiso na sila ay bibitiw na sa pagiging miyembro ng ICC, no? Pero bago po ang Chad, alam naman natin na may dalawa ng bansa na epektibo ng bumitiw. Yan po ang bansang Burundi at ang Pilipinas. At ngayon naman po, dahil isang taon po ang binibigay na palugit para maging epektibong pagbibitiw sa ICC, so bagamat marami ng bansa ngayon na nagbigay abiso na sila bibitiw na, ay hindi pa po epektibo. Ang bumitiw na po na epektibo na ay Burundi. Sila po ay bumitiw as of 27 October 2017. Ang Pilipinas naman po, tayo po ay bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Naging epektibo po yan 17 March 2019. Mga iba na nagbigay sila na bitiw
ang bansa sa Pilipinas na nagbigay ng tiyo. At ngayon po, so that means 5 na ito po ang kinabansa ng Beijing 25 na mga estado ng Europe. Ang ICC sa aking pakon na ang Amerika nawa na hakbang ang ICC. Ang Amerika po ay talagang gumagawa ng hakbang para mabuwag ang ICC dahil sa desisyon ng Amerika na kasuhan yung kaalyado ng Amerika na si Netanyahu ng Israel at saka magbukas ng investigasyon sa mga di umanong war crimes na nagawa ng mga kasundaluhang Amerikano sa bansang Afghanistan. At ang basihan kung bakit nais mabuwag ng Amerika ang ICC ay kapareho rin ng mga dahilan kung bakit sinasabi natin na wala ng jurisdiction ng ICC para litisin sa Tatay Digong. Na unang-una ang paglilitis sa mga krimen na nangyari sa teritoryo ng isang bansa ay nasa ilalim ng soberenya at jurisdiksyon ng mga malaya at mga independenteng mga bansa. At hindi po pwedeng isang dayuhang hukuman ang maglitis sa mga kasong ito na hindi malalabag ang soberenya at ang independensya na isang malayang bansa. Pangalawa din ay yung pagpilit nga ng ICC na mag-exercise ng kanyang jurisdiction maski hindi naman naging miyembro or hindi na miyembro ang isang bansa ng ICC. Ganyan po ginawa nila sa bansang Israel at saka sa bansa ng Israel at saka ng Amerika na hindi naman sila miyembro and yet nagpupumilit na magkaroon ng jurisdiction. Now, Harty, gusto mong bang bumati sa ating mga audience? Bati tayo, Harty? Yan. Hello, gusto mo bang bumati? Oh, well, anyway, when you're ready, Hindi kita masyadong para rin ma-check natin ang ating sound. Ikaw ay... So, sa ngayon guys, hinihintay pa po natin si BP na darating. Anyway. So, ngayon, ito yung mga kababayan natin. Sobrang aga nila dito. Parang ako yata yung late. Anyway, ayan po, si Harty. Yan po mga ganapan. Alas po simula ng pagtitipon. Marating na po ang mga kababayan natin sa labas ng ICC. No? Yan po sila ngayon. Ito yung ano natin, yung so, very maliit na tao. titignan po natin so, itong mga maririnig natin ang boses ni Harty ngayon dahil siya po ang magko-cover live. Pero may maraming attorney, may maraming na nasa ICC na, mga early birds kumbaga. Sinabi nila na 10 o'clock ang pagtitipon, impunto alas 10 and naririyan na sila. So, may mga new faces din tayo dito. Anyway, tignan po natin kung makakontak natin si Harty. Yes, attorney? Hello? Ngayon po, hinihingi ko po na bumati ngayon si Harty. Tinext ko na po siya para naman masabi niya sa atin po ano mga ganapan ngayon. Pasensya na po guys, medyo ano dito. Nakikita po natin na meron na tayo ilang mga kababayan dyan sa labas ng ICC. Now, 125, dalawa na ang kumpirmadong bumitiw at meron ng 5 na nagbigay ng abiso na sila bibitiw na. At meron mga 3 estado na nagsabi na rin na sila BBTO pero hindi pa po nagkakaroon ng tatparan. So, unti-unti na pong nalalagas ang membership ng ICC at ang dahilan ay yun nga po, no, na sa sandaling panahon na nabuo ang ICC, ipinakita niya na talagang hindi niya iginagalang ang pagiging independyente ng mga bansa sa buong daigdig at siya ay nagpupumilit na magkaroon ng jurisdiction maski hindi natin miyembro ang bansa ng taong nasasakdal o di na makaya gaya na nangyari sa Pilipinas ay bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. So, I think, inaano din nila ngayon. Natural, ang ICC naman po ay binuo sa mga bansa para maging court of last resort na hindi siya gagana habang bukas ang mga lokal na hukuman. Pero ang katunayan sa ngayon ay talaga nagpupumilit ang ICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga kaso miski hindi naman kasapi ang mga bansa ng mga taong nasasakdal. Bakit? Kasi kailangan maging relevant ang ICC. Kailangan merong ginagawa ang ICC, ibig sabihin dapat merong linilitis.
So ngayon, ang nangyari po dyan, meron pong kaso na live, kaso ni Tatay Digong. Magsisimula po sila ng paglilitis sa isa na lamang kaso. Pero ang totoo po niyan ay kinakailangan talagang ipakita ng ICC na gumagana sila dahil pag hindi niya mapakita yan, ang mangyayari po dyan mawawalan ng relevance ang ICC. Walang saysay, walang silbi ang ICC. Kaya nagpupumilit sila na magkaroon ng jurisdiction. Sa mga kaibigan, ngayon po nag-aantay lang tayo ng pagdami ng tao ng ating mga kababayan dyan sa The Hague. Pero bago po puntahan ang live dyan, kanina po natuloy po ang paglilitis sa kaso ni BP Sara. At ang nangyari po kanina ay nagpresenta po ng testigo para po sa doon sa confidential fund na di umano ay linustay at kurakot ni BP Sara. Tingnan po natin ito, meron nagsasalita. Ay, naku, si Pinoy in Holland po yan. Yan po si Pinoy in Holland. Yan wala po. Yung kasamahan po natin, si Wala Inday po in the sound, Netherlands, huwag niyo po So, kalimutan, Jonathan. tatawagan po Sila natin po talaga sila yung para mga magkaroon ng mga sound. solid Okay? na Dahil hindi Duterte po natin supporters. sila narinig. Halos Okay? araw-araw nandito. Oo. Bakit kaya Yes. walang sounds, no? Yan po si Pinoy in Holland. Balik At iba pang natin mga kasama dyan sa Pasensya na kayo guys. So, ICC. yun mga new faces, old faces. Yan po, ha? So, nawala pong ating live coverage, pero titignan po natin mamaya kung babalik po ang coverage nila. Yes, pasensya na sa someone was calling. Ayun, bumalik na po ang ating May coverage. tumatawag. Okay? Sana po ma-restore ang ating sound system. Hello ma'am, anong oras Kaya ka po nandito sila pala? nag-aantay, nagtitipon-tipon. At Ito rin yung mga tingnan po natin solid kung, Duterte supporters talaga. makukontak natin sila para magkaroon ng sound. Yes. Mauling. Ano sa mo naabot dire? Ano sa mo naabot dire? 2 weeks siguro. Okay. Si Tito Joey, kanina lang. Oh, kanina siya ba? Yeah. Patalo po. Well, anyway, balikan po natin yung hearing kanina sa Sige. impeachment. So yan yung mga ano natin. Nagpresenta po sila ng manager ng Land Bank. Ma'am, Sabi ano naman yung po dala ng mo, ma'am? manager ng Land Bank, kakaiba daw. Yun ang nangyari Duterte na arrested withdraw for serving his people, bring him outside. Okay? Mga taga So, Davao pala to. Di ba last year Um, nandito po kayo, ma'am, last year? Oh, wow. Okay, so guys, pasensya na kayo guys. Pero ang Mag-ikot-ikot nangyari muna po kanina, bukod dun sa sinabi na kakaiba yung naging withdrawal, So far, may mga ano, araw, kita naman. hindi na po nag-cross ang depensa. So far, pinangunahan ni ito yung mga tao ngayon. kaya hindi po sila nag-proceed into cross kasi kung wala naman talagang saysay yung naging testimony ng witness, bakit pa magpo-cross? No? Ang cross naman talaga ay para magkaroon ng butas doon sa mga sinasabi. So guys, sobrang init ngayon dito. 32 Pero, degrees po ngayon dito. Kanina sa po, Netherlands. na hindi nag-cross si Mike Pua, So, si Michael Pua, yan Sa po ay mga taga-Europe po, wala hindi naman po po kalimutan maglagay ng ang sunscreen pala. So, okay. medyo So, dito tayo sa... pero ang naging testigo po kanina ay isang Nandiyan pa ba Land kayo, Bank, attorney? Marinig. manager na retrato na ngayon, pero siya yung dating Parang hindi ko Land Bank narinig. general manager ng branch sa DepEd. Now, ang Land Bank naman po, siya yung tinatawag na official repository ng lahat ng mga pondo ng gobyerno, no? So, hindi naman po talaga katakataka na hindi naman po katakataka talaga na nalilang po nawawala. Nawala po sila. Ayan, nandyan sila. Bakit kaya ayaw ma-unmute ito? Pag-share. Yan. Yan. Tignan natin kung meron ng sound tayo ang naririnig. Wala pa rin. Wala pa rin tayong sound na naririnig from the hill. Yours. Tignan po natin ang mga pangyayari sa lahig. Sana nga po magkaroon na tayo ng sound system. Dahil importante po na marinig natin ang magiging mensahe ng Sara.
Tawagan po natin uli yung mga taong naroon na. Behind the fences yung magsasabi. Subukan po natin na tawagan sila para sabihin na walang naririnig na sounds. Pakisabi kay Hearty, wala kayong sound. Behind tayo doon. Or Hindi, yung magsasalita. Walang audio. Parang hindi maas. Oo. Walang audio. Okay? Okay, bye-bye. Nawala sa screen nawala yung connection. Balik siya uli. Balik ka. Naayos. Okay. Sige, ayun. Inaayos po ngayon ang connection ni Hearty. Kasi nga po, wala siyang audio kanina, no? Pero yun po, no, yung hindi pag-cross-examine ni Michael Pua dun sa naging testigo ngayon para sa kauna-unahang testigo dun sa charge ng misappropriation of confidential funds ay dahil wala naman pong mabigat na sinabi ang retiradong general manager ng Land Bank sa DepEd branch, kaya hindi na kinakailangan i-cross. Isa pang importanteng pangyayari, itinigil po ng presiding officer na si Senator Judge Escudero yung opening statement ni Laila de Lima dahil ito ay naglalaman ng mga conclusion of facts and law na kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng testimonya ng mga testigo at hindi dapat ang mga abogado nagsasabi niyan. So sa tingin ko po, yan ay napahiya. Napahiya talaga ang Laila de Lima dyan dahil ang katotohanan niyan dapat siya ay nagsasabi lamang kung ano yung papatunayan at hindi kung ano na yung hindi pa napapatunayan ng prosecution. So, ayan. Maximize natin ang screen. Nakabalik na po si Hearty. Yes, guys. Sorry, bumalik na ako. Nandito na ako. ICC. Yes. Pero ayan po. Ayan. Pero wala pa rin siyang sound at sana po inaasahan natin na magsalita. Ngayon may sounds na ako? May sounds na ako natin na meron na tayong sound check, no? Habang sila ay nagtitipon-tipon dyan sa labas ng ICC para sa isang patawag na rally na ang panawagan ay palayain si Tatay Digong ng makabina, makapiling, mamahal sa kanya sa buhay, kasama na ang sabayan ng Pilipino. Last Saturday na meet nila si Yan BP. po ating mga kabayan, Thank you very early much. birds, kung tatawagin natin. Sila po ay dumating ng maaga dyan sa Den Haag. Live tayo ngayon. Tawag, Via at nakikiisa sa panawagan na palayain na si Tatay Digong. Mahigit isang taon na po si Tatay Digong dyan, pero hindi po nauubos ang tao na nagpupunta doon sa pinatawag na Duterte Street. Hindi po nauubos sa mga kababayan natin na nagtitipon-tipon para sa nagkakaisang sigaw na palayain si Tatay Digong. So yan po yung napapakita ng matinding pagmamahal kay Tatay Digong at siguro naman kung ikaw ay isang hukom na dumidinig ng kaso niya, may intriga ka talaga. Bakit kaya matapos isang taon wala pa rin batid ang pagpapakita ng pagmamahal kay Tatay Digong kung totoo na siya ay mass murderer, no? At syempre, ang mga naging biktima di umano ng patayan sa trakwa ay mga mahihirap. And yet, ang mga nagtitipon-tipon para ipakita kanilang pagmamahal kay Tatay Digong ay galing nga sa hanay ng mga matuturing natin. Hindi ko alam kung narinig ng mga Pilipino. Sa katunayan, ang isa sa hinahanap-hanap ngayon ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa maranitang mga taga-lungsod, ay yung peace and order. Dami na po natin nababalitaan ngayon ng mga gruesome murders na nangyayari. Kaya nga po talaga hinahanap-hanap ang presensya ni Tatay Digong lalo na ngayon dahil meron pa bakal si Tatay Digong laban sa kriminalidad at naging mapayapa po ang ating mga komunidad. So, ngayon po, inaasam-asa ng taong bayan yung pagbabalik ng mga panahon na sila ay pwede maglakad ng late at night sa kanilang mga komunidad na hindi natatakot na sila ay magiging biktima ng karumalduman ng krimen.
Ngayon po, balik na balik yan. Napakadami na patayan. At ngayon po, napapabalita yung nakawan, pati po sa mga high-end mga restaurants, no? Nung kailan lang po, meron daw isang restaurant sa Ayala, no? Na hinold up at lahat ng mga parokyano doon sa restaurant ay ninakawan ng kanilang mga wallet, ng mga mamahaling mga relo, at ito daw po isang high-end restaurant. So nagiging talagang napakatapang po ng mga kriminal sa Pilipinas. Ayan nga po ay dahil sa tingin nila wala nagpapatupad ng batas, lalo na yung batas kriminal, no? At dahil nga po ang Pangulo mismo ay tingin ng marami ay guilty sa paglabag sa ating mga batas pagdating sa anti-graft and corruption laws, no? Dahil sinasabi nga po na siya ang naging arkitekto ng flood control scam, no? Kung saan sinabi mismo ng dating Committee on Appropriations Chairman Zaldico na ang Presidente Marcos Jr. ay ibangag ang siyang arkitekto ng mga insertions na pinagkukunan ng mga pera na pinagkakot up to 25%. At ang Zaldico ay hindi lang pasok ng insertion 100 billion ito Presidente, kung hindi siya pa nag-deliver ng 25% portion, no? Kay Presidente mismo sa pamamagitan ng mga Marines na ngayon ay tinatawag nating Marines sa 18+4, no? Kasi sila yung mga matatapang na talagang sinapalaran na ang kanilang mga buhay para patunayan at panindigan na sila yung nag-deliver ng mga mali-maleta na nagkahalaga ng mga bilyones sa kung sino-sino mga politiko na nagpapatuloy doon sa sinabing nauna na ni Zaldico na siya mismo nag-deliver ng 25 billion worth of tongpats sa kay Presidente mismo. At isa nga po sa mga na talaga mag-deliver ng ganyang mali-malitang pera ang nagsabi na ang diniliberan niya ay ang bahay mismo ng Presidente sa Paway at ito ay tinanggap mismo ng anak na si Congressman Sandro Marcos na tinatawag din marami ng Chavez. So, yan po ay katumbas na naging testimonya ni Chavez Singson na siya nag-deliver ng mga sako-sakong pera galing sa weteng doon sa pamamahay ni dating Presidente Erap Estrada sa North Green Hills kung saan ang dating unang ginang na si Dr. Aloy Ejercito ang manong tumanggap ng pera na yan. No? So, talagang meron pong similar na pangyayari, no, doon sa dahilan kung bakit natanggal si ERAP. Pagkamat kung maalala nyo, ang mga pera na di umano tinanggap ni ERAP ay hindi po galing sa gobyerno. Yan po ay galing sa wetting money. No? Pero ganun pa man, naging dahilan na para matanggal si ERAP maski hindi pa po siya napapatunayan ng kakataga. Ay talaga nawala na ng tiwala ang taong bayan kay ERAP. Pero itong presidente po natin ito, sa tingin ko po, malinaw sa mga surveys na nagbala na rin pagkakatiwala kay Bongbong Marcos, pinagpumilit na manatili sa pwesto dahil mukhang na-addict na siya talaga. Alam niyo naman po, ang mga pamilyang Marcos, sinabi na po ng Guinness Book of World Record na pinaka-corrupt sa kasaysayan na sa buong mundo. Kaya nga po hindi nakapagtataka na ang Marcos Jr. nang siya nakabalik, pareho rin ang ginagawa ng kanyang ama. No? Walang tigil na pagnanakaw sa kabad ng bayan at kaya nga po ngayon talaga nang gagaliiti ang sabayan ng Pilipino dahil ang mga pera na nakalaan sana para sa flood control ay limitay dahilan kung bakit lumalangwi ngayon sa tubig baha ang napakaraming mga maralitang Pilipino. At siyempre, dahil wala naman tigil ang pagdating ng mga ikaw, apil ka. Apil. yun. Dali, apil mo At gabi. iba pang kalamidad sa ating bayan, lalong tumitindi ang paghihirap ng ating mga kabayan. Anyway, sasabihin natin na wala pa rin sound si Hearty. So, natawagan ko po ulit si MJ na laro ko sa sound, no? Para ma-sound check. No? At sana po ay magkaroon na sila ng sound. Makausap din natin yung mga tao na naroon ngayon sa dahig. No? MJ, oo, kami wala pa rin sound si Hearty. So kung pwede, mag-on cam siya para marinig natin ang boses at masiguro na may sound system para makausap din natin yung ilang mga naririyan na nagtitipon-tipon. Ha?
Attorney, maririnig niyo pa ako? Oo, kasi walang sound system eh. Walang sound system yung... Oo. May sound system. Hello, sino to? Hi, Si ano, si Darlia. Oo. Jonathan, si Oo, Jonathan. oo. Maraming salamat sa pagdalo dyan, ha? Layo na pinanggalingan mo. Okay naman, okay. Ha? Oo, nagla-live ako ngayon, tsaka na tayo mag-usap. Okay, pakisabi lang na kay Hearty na wala siyang sound system, ha? Oo. Oh, yes. Oo, hindi. MJ, pakisabi kay Hearty, walang sounds. Siguro Walang sounds pa rin sound ako? system, mag-sound check kami kamo. Ha? Hindi ko siya matawagan sa telepono niya kasi ginagamit niya yan for live, eh. Ha? Okay? Okay, sige. Ayan, so yun pong nakausap ko. Isa po galing sa dito po sa Vienna na talagang bumiyahe pa para siya po ay makiisa dito sa tinatawag na pagtitipon upang isang sigaw na hingin ang pagpapalaya kay Tatay Digong. Pinatawag po ito mismo ni VP Sara. Alam niyo na pa na mula nito. Hello. Thank you. Germany. Mana, okay na siya. Tatay Digong na siya. Yes, maririnig na ako? Reklamo. Yeah. Siya yung hindi ko marinig. Ito pala hindi ko marinig. Ulitin natin. Yeah. Ayan. Wala eh. Wala. Wala ka doon sa screen. Hindi ka rin niya marunong. Yan Pagbukas kumuha, may bayad na yun. Anyway, habang inaayos ko nila, Thank you, Ben. live. Hello. Live. Naman. Yes, maririnig na ako. Ayun ito. Anyway, miski naman namin din po sa telepono. Ayos lang natin yung ating live hookup ngayon dyan sa Dahig at sana nga ay maayos ni Hearty Dahig ang ating connection dyan. No? Ngayon, completely nawala siya. No? So, hanap po tayo ng ibang pwedeng no? Tignan natin si Pinoy in Holland, no? Kung siya ay naka-live na rin para we can carry him live. At ayan, wala pa po si Pinoy in Holland, hindi pa siya nagla-live din, no? Titignan natin si Wonder in Janie kung siya ay naririyan na rin, no? Pero anyway, inaasahan naman po natin ayusin ni Hearty ang kanyang live connection. At syempre, inaantay pa rin natin si Mother Dragon. Mother Dragon, kung ikaw ay naririyan na sa Los Angeles, pwede ka nang sumali sa ating talakayan, no? Dito sa panibagong pagtitipon ng ating mga kababayan para sabay-sabay na isigaw ang pagpapalaya kay Tatay Digong. Kayo po, magkomento po kayo. Bakit sa tingin niyo na dapat palayain na ngayon si Tatay Digong, no? So, ayan po uli. Nandiyan na po uli si Hearty. Narinig na ako? Maririnig na natin ang Attorney? boses. Yan po si Attorney, maririnig Hearty. na ako? Wala pa rin si Hearty sounds. Bakit kaya wala pa rin Hearty sound? Yan na po si Hearty the Heart.
Oo, pero wala pa rin sound. Hearty, narinig mo ba ako? Wala pa rin po. No? Anyway, na-disconnect po siya. No? So, tignan natin. No? Uh, tignan natin kung sino pa may live. Ayan po, ayan na naman sila sa... Ayan, si Hearty. Ayan po ang live natin ngayon sa ICC. Pero wala pa rin sound system, pero nakikita pa rin natin, tuloy pa rin lumolobo ang numero, diba, bayan sa ICC. Alam niyo po, hindi talaga po pwede magkaroon ng malakihang pag-rally dyan sa labas ng ICC kasi limitado po yan to 100. Kapag ang numero po ng tao dyan ay lumampas sa 100, baka pumasok na po ang kapulisan para i-disperse ang crowd. No? Kasi I'm sorry, maririnig na po ba ako? Napakarami ang tao dyan. Attorney, marinig na Siyempre, ako? alam niyo naman po ngayon, araw ng trabaho dito sa Europe. So, at saka mabilisan po ito pinatawag ni VP Sara. Hindi po ako nagkakamali, dumating si VP Sara nung araw ng Lunes. At nung araw ng Lunes din ay humingi siya ng rally. So, talagang lahat po ito ay mabilisan, walang panahon para magprepara. At talaga naman pong magpapakita at maski wala pong advance notice sa ating mga kababayan ay hindi ano naman si Hearty. So tignan po natin na maya-maya kung siya ay makakabalik, no? At inaasahan po natin na ang isang mensahe na manggagaling kay VP Sara na huling nagsalita tungkol sa ICC, kung di ako nagkamali, doon pa sa rally sa Japan. So mula po nung rally sa Japan, wala na pong nasabi si VP Sara tungkol sa ICC. At ang isang dahilan din po ay sa tingin ko, sinabihan siya ng dating abogado na wag na muna magsalita tungkol sa ICC dahil ginagamit nga lahat ng mga salitang binigkas ni VP Sara laban kay Tatay Digong. No? Pero ngayon po, talagang ang sabi naman po sa akin ay narinig daw ng viewers yung sound system ni Hearty. Ako lang daw ang hindi nakakarinig, which is mahirap kasi hindi kami pwedeng mag-usap kung hindi naman naririnig ng sound system, no? So anyway, tignan po natin kung makakabalik si Hearty sa ating live coverage. At wala pa po ako nakikitang ibang vlogger na meron ng connection. Titignan po natin si Wonder with Janie, no? Kung siya ay naka-online na, yan naman po yung mga inaasahan natin. Si Wonder with Janie, kung siya ay narariyan, no? Tignan natin kung siya ay naka-live din. Nakita na po natin ang kanyang page, pero hindi po siya naka-live. Ito po ay merong mga videos, mga naunang bisita ni VP Sara. Okay. Anyway, narinig naman daw nung audience ang sound system, pero tayo po hindi nakakarinig. So, hindi ko pa alam kung anong naging diferensya dyan. Pero wala pa rin pong live ngayon si Wonder with Janie. Wala pang live po si Pinoy in Holland. Titignan po natin kung sino pa pwede nating maimbita para sa live coverage ng pagtitipon dyan sa The Hague. At kung totoo po na hindi naririnig ang sound system ng mga nagko-cover dyan sa live sa The Hague, ay at least makita nyo man lang yung mga pangyayari, miski walang sound system. Ang oras po ay 10:43, alas 10 po ang patawag ng rally. Ang kanilang rally permit po ay between 10 to 2 in the afternoon. So siguro inaasahan ko po mga alauna talagang darating si VP Sara. Nag-aantay po ng kasagsagan ng mga kababayan natin para sumapi dito sa kilos protesta para nga po papalaya ang ating Tatay Digong galing po dyan sa The Hague. Okay? So, kayo po, no? Ano bang tingin nyo? Nga pala po ha, kahapon lininaw naman ni VP Sara sa kanyang
press briefing kahapon matapos yung kanyang pagbisita na wala naman daw po siyang sinabi na makakalaya na si Tatay Digong itong linggong ito. Sinabi lang niya ay talagang susubaybayan natin yung mga developments, no, dahil alam niyo naman napakatindi talaga nung sinabi ng Amerika. Talagang kinakailangan ng mga kalyadong mga Hello, nakapang maririnig na ako, para attorney. makuwag ng ICC. So, ang sinasabi nila ay meron daw Attorney, sound maririnig system. na ako? Ako lang naman talaga ang wala. Ayun, kasi wala. Yes, maririnig na ako. Narinig na kita, Hearty. Hearty, maraming salamat. Nagkakarinigan tayo. Oo. Ilang tao na ngayon ang nandyan Okay, that's sa good. ICC? Sa tingin mo? I think mga 50 plus na. Okay, so kalahati na pala ng raril permit ang naririyan, no? Yes. So, kasi At saka sinabi may ko sa mga ating dumadating audience, din, mga press. meron din mga Tapos press yung na iba gumagawa na ngayon ng stage. Supposedly si BP nandyan po siya. Okay. So, ito yung mga kababayan natin. Nandiyan na ngayon si BP Sara, no? So, hindi siya nag-antay na dumami ang tao. Oo, hinihintay na lang namin. Oo. So, yan. May mga media din tayo dito. Ito yung mga Okay. Pasensya na kayo kanina, guys, kasi Oo. medyo Oo. pahirapan tayo dito sa pag-live. Oo nga eh. Pero at least ngayon, okay na tayo. Naririnig ka na namin. Nakikita Yes. ka na namin. So at actually, maraming attorney, kami ngayon is meron kaming mga sash. salamat. Okay. So ito. Yes. Ano nakasulat sa Yeah. Gusto ka na. Mag-hi ka naman kay Attorney Harry Roque. Ay, attorney. Ay, kamusta po kayo? Ay, attorney. Ay, naku, kamusta na? Namimiss ka namin Namimiss dito. kita. Sayang, wala ka dito. Sana para Oo nga maging eh. Oo nga eh. masaya kami lahat dito kung nandito ka. Oo. Anong Kaya pinakasahan mapapasyalan ng ka mensahe? namin dyan sa kung saan ka man. Alam ko. Ayoko magbanggit. Okay lang. O, sige, attorney. Sige, okay. Okay. Salamat po. So si Kuya yon palagi yan dito kasama natin dati. So busy sila ngayon dito sa ng stage. So Oo. Ano ba? Ate MJ, ano ba ang mga nakalagay tao sa ba ano? dyan ay Ano mga nakalagay sa ulo datihang mo? na Ring? umaattend? Ayan ang suot. Ito si Pinagpapakan. MJ. Sabi Oo. ko, are you Ngayon darating magsasalita Okay, ang fashion statement natin ngayon dyan, ha? Yes. Ang sash ay sinusuot sa ulo, ha? Kasama Ikaw natin ba ang mga nagdi-designer taga-pagadian, niyan? ang mga mayayaman sa pagadian. Shout out Sino sa diha yan? kanimo, gwapa kaayo. Si Lindy. Mag-hi ka ng Attorney Harry kamusta na? Roque. Hi. Hello, hi. Hello, hi. Ang mensahe mo kay Tatay Digong, Lindy? Kumusta ka Ano na mensahe mo dyan? kay Shout Tatay out Digong? sa'yo, attorney. Sana nandito ka. Ay, nako. Ako din Mensahe gusto po kay ko Tatay sana Digong. Stay healthy po, Tatay Digong. Hanggang sa dulo po tayo. So, laban lang po. Yes. Hanggang sa dulo. Okay, hanggang sa dulo. Yes. So, Yes. nilagyan ko kasi ng microphone ngayon, so maririnig na pala ako. That's really good. Oo. Microphone lang Napakaganda pala ng iyo. katapat dito. Rinig na rinig lang. Microphone lang ang kinakailangan. Oo. Yes. So, ang magiging kasi setup, attorney, is dito si BP Sara, tatayo. Okay. I think it happens already twice, no? Yung dati din na umaakyat siya dyan at nagsasalita. So, I will try my best sa mga kababayan natin na ma-video ko siya ng malapitan para po sa inyong lahat. No worries, ma'am. Taga saan ka, ma'am? Wow, sige, mag-greet ka naman, ma'am. Anong masasabi? Yes. Yes, ma'am. Bagong Pilipinas. Yes, si ma'am nakapayong, which is sobrang init. So, 32 degrees ngayon dito. Wow, 32 talagang degrees. So, sakripisyo ang pagpunta dyan ng ating mga kababayan at 32 degrees, ha? yes, Pox, alam mo naman, ng mga tao talaga, basta para kay Tatay Digong, rain, shine, snow, wala, upo na talaga yan dito. Which is, alam mo naman, yung nandito ka pa sa Netherlands. Oo. Anong tingin mo? Mga datihan na bang mga crowd yan o maraming mga bago ngayon na dumarating? May mga bagong mukha at saka
mas marami ngayon ang bagong mukha kaysa yung mga, mga old faces na mga kaibigan natin, mga kakilala natin dito. So, Okay. like si Ma'am, she's from New York. So, yun yung Wow. mga bago nating Uy, Kuya Ben! Hello, attorney. Ayan, si Ben Ripol, ang head ng DDS. Thank Yes. you sa mga Pilipino na nandito ngayon, mga kababayan ko. Suporta. Kay Attorney Harinati na live. So, Hi. Hi, Kuya folks, Ben. Go nandito ahead. na ako Mensahe mo sa ating harap mga ng kababayan. ICC ngayon. So, alam mo na, at alam na ng bayan kung ano po ang ating pakay, bakit na tayo nandito. So, we have to give pressure to the court because they don't have the jurisdiction and they have to respect the sovereignty of the Philippines. So lang yan po, yan ang pinagsulong namin. Bigyan mo naman kami ng ICC. Let's be fair. Let's be honest. You have to embrace a vibe with the Rome Statute. Si Tatay Digong po ay hindi dumaan sa korte ng Pilipinas. So you have to give way to the Court of the Philippines because our judicial system is functioning well. So I hope you understand our sentiments as Filipino people because we love our former president, because our former president really gives his life to the Filipino people. Well, oo. Bilang Thank isang nakabase sa Europe, Kuya Ben, Bilang isang Kuya Ben, nakabase sa Europe, Nandito ako ngayon. anong tingin Nandito mong ako sa epekto Vienna, ng Austria. panawagan ng Amerika na para sa mga aliado na bumitiw na sa ICC? Dahil ang mga European countries ay kaalyado ng Amerika, sa tingin mo, didinggin nila yung panawagan ni Trump na buwagin na ang ICC? I hope yung mga allies ng Amerika, the Western allies, should also join the campaign for Trump because there is really injustice that happened in our midst. It's no longer the Rome Statute, but the justice they want to prevail is selective. We call it departmentalized justice. Justice for the big players and justice for the small countries like the Philippines. Yun po ang hindi natin matanggap. We are all humans. We are all members of the United Nations. So the court should treat us fairly. And yung impartial nila, isauli na nila si Tatay Digong sa Pilipinas. Yan ang gusto naming mangyari. Kung makulong man siya sa Pilipinas na, wag lang dito sa ICC. It's a double what we call persecution, not only for him but also his family and the Filipino people. Yan lang po. Salamat, spokes. Salamat. Mabuhay tayong lahat. Mga Pilipino, mga kababayan ko, suportahan po natin. Lalo nang suportahan natin si BP Inday sa kanyang kandidatura sa 2028. She is honest and she possesses the kind of leadership that we want to embrace and to support because we need a kind of talent that Inday has. Thank you. thank you. Yan po si Sir Ben, so from Austria. Wala na si attorney. Thank you very much, Kuya Ben, and I will see you around, ha? So yan po yung isa sa mga, I think, member or head ng Maisog, Europe. Attorney, nandyan ka pa ba? Nandito ako at maraming salamat dun sa panayam natin kay Ben Ripol. Si Ben ay tumatayong leader ng DDS International, no? At nakakataba naman ng puso na napakalayo ng Vienna at napakaikli ng panahon para i-organize ito ay nakarating pa rin si Kuya Ben dyan sa Austria. At kanina nakausap ako sa telepono si Girlie na taga Austria din, no? So marami kaming mga taga-Austria na mukhang
dadalo pa rin dito sa pagtitipon, bagamat napakaikli ng patawag para sa rallying ito at napakalayo nga ng piyera. Tayo, we are there in spirit, bringing live to our followers yung mga nangyayari dito sa games. So, sino pang nakikita mo dyan? At pakitanong naman sa ilang mga tao dyan kung kailan nila nalaman itong patawag neto sa pagtitipon neto at bakit sila narariyan. Para makita Yeah. natin. Ma'am, kung pwede kita dahilan matanong, ma'am? na- Live tayo ngayon kay Attorney Harry Roque na stream. Ma'am, paano niyo po nalaman na pupunta ngayon si VP Sara today? Yes, Sandali. nandun ako sa, okay. Yes, nandun ako sa London. Kasi taga London ako, doon ako nakatira. So, then June, Digamon, told yeah, he told me. And last na nag-freeze ang minute na yun ating eh. So, nandun kami sa Marble Art sa London. And then it was a na-freeze na naman ang ating connection. No? Pero anyway, babalik po yan mamaya. So, Ano lang po yan. yes, and we're looking forward to see Ma'am Sara again Wow, thank you very much. Yes. Sa Pilipinas, ma'am, saan po kayo? sa Sariaya, Quezon, Okay. sa Batangas. Kaya may accent ka ng Batangas. Yes, Batanggenya. Yes, alae. Oo. Pakitanong naman, bakit siya Yes. gumastos at nag-absent para dumalo dito sa pagtitipon neto? Bakit Gumastos po ka kayo daw talaga, ma'am. absent at Oo. gumastos para makarating dyan sa Stand pagtitipon for neto? work? Sir, alam ba sir, naanok mo ako ng tao ko sa tindahan? Tanda mo ko? Na Yes. ko tindahan ko before. Para Yes, lang magkita-kita yes. tayo dito. Last year. Oo nga. Last year. Naalala ko po yun. Naalala ko po yun. Tayo sa kapatid. Yes. Yes. Anyway, yesterday, talaga nag-book ako, sir. Alam mo bang ang ticket ay triple? Oh my Kasi, God. Oh my gosh. yesterday yung flight. Pero never Oo. mind, I will work triple naman pag bumalik ako sa UK. Yes. Oo Pero nga. this is for balik. Tatay Oo. Digong. Oo. Yes. Thank you. Ano nga pala, congratulations, no? Napaka-successful nung pagtitipon nyo sa UK, no? Anong Yes, tingin mo sir. dahilan kung bakit talagang yung crowd was beyond the expectations of the organizers, no? Ano kaya naging dahilan kung bakit sobrang daming tao? Kasi sa parang ang tao talagang sawa na sa sa bad politics na ginagawa ng administration ngayon. So nakikita naman ng tao kung talagang anong klase talaga ang mga Duterte, gaano talaga sila kasincere sa pagmamahal sa taong bayan. And makikita naman yun talagang mga tao doon, sir, talaga kita mo. Akala nga namin ni na Kuya John, talagang sabi ni Kuya John, baka daw walang masyadong dumating, ganyan. Naku, nagdagsaan na, dumating taga France, galing sa mga Sweden, sa kung saan-saan. Meron din ako Oo. siya. Yes. Kaplan talaga, ma'am. Yes, talagang nagtipon-tipon. And hanggang yun, sir, hanggang mga 7 o'clock yata ng gabi, nandun pa. And then, alam mo ba, ang kagandahan kay Ma'am Sara, di ba, nagpa-picture-picture, ang dami, thousand of people doon. And then, nung kala ng iba, aalis na. Anyway, nagulat yung mga tao nakapila pa. Alam nung makita ni Ma'am Sara na marami pa nakapila, bumalik ulit siya doon sa sa kanyang pwesto at talagang nagpicturean pa ulit. Talaga inintay yung mga taong makapagpa-picture sa kanya. Doon ako talaga napaiyak. Sabi ko, talagang totoo talaga itong taong ito. Kahit anong sabihin ng paninira sa kanya, hindi magsasucess yung mga yun kasi nakikita natin actual natin nakikita Sobrang makikita rin ng Oo. tao na talagang sumusuporta. Yes. Dinaig pa yung yung March 23 last year. Sobrang daming tao din sa kasi meron yung pagdating nito. March 23 yun, attorney, right? Yung Oo. yung sa Pakitanong nga, anong mensahe niya kay Marcos Pangad? sabi, sobrang daming tao. Oo. sa amin. Tapos di ba tanda mo, Sir Harry, nung tayo ni na Ma'am Marlica, dito talagang ang dami-daming tao noon, di ba? Worldwide. Talagang Oo. dagdagsaan. At yung iba talaga, talagang kahit na wala na ng trabaho yung iba, talaga nagpuntahan talaga sila dito para Yes. may pakita yung support. First time yun, pumunta din sa London. May ganong gatherings. Ganun. Oh, yes. First time na And then lang yun last minute din yun
Hindi pa yun talagang Na-broadcast. na-broadcast ng ano, oo. Lalo na siguro kung na-broadcast na ngayon ng mahaba yung Siguro meron pang pangalawa nun, ma'am. oo, pag ano talaga siya. Sana before na maging presidente siya and then after maging presidente siya, di ba? Oo Sobrang nga. saya ni ma'am. And then, Talagang nagbayad siya ng triple for the fair. Kapunta sa CC. ang kagandahan ng asawa ko mabait. Sabi niya, no, proud po siya sa akin. Sabi niya kanina sa akin, proud talaga ako sa iyo kasi talagang you do this for the sake of your country. Talagang, So, sabi ko, how many yes. days you will be here, ma'am? Yes, I will stay here pang mga 6 days. Ay, wow. Oo. Marami So, namang magagandang ano dito. Malapit tayo sa beach. So, yes, I stayed sa dyan sa may Grand ba yun? Last time. so yun. At least mag-enjoy ka dito. Sir Harry, pagka ikaw naman okay ng panahon natin yung sitwasyon. Sana Oo. magpunta ka sa London ha. Okay, babalik ako. Uwi ako ng London. Alam niyo naman, Londoner Oo. talaga ako. Oo, taga naman sa Basta bibigay ko kay ate yung aking details and then mag-stay ka doon sa amin, makapasyal ka doon sa mga castle. Maraming castle kami sa amin doon. Mga Ay, castle. salamat, So, salamat. Meron na ako matutuluyan. Salamat. Yan na lang kita sa Facebook. oo, yes. Sir, okay. Good luck ka na naman Very talk to you good. soon. Mensahe niya sa mga bangag. Bye. Ano mensahe niya sa mga bangag? Mensahe mo raw sa Sa mga bangag. ngayon. Alright, sana sila. Sana makita nila yung kabaitan ng Panginoon at magbago sila. Sana yung miracle ba na galing sa Panginoon Diyos ay maibagsak sa utak nila. Yung kabutihan ay maibagsak sa utak ng mga bangag para maging mabuti silang tao, di ba? That's nice. Yes. Yes. Salamat, Okay. salamat. Alright, Nakakataba you ng take puso care. naman ang support. God bless you. Soon, mama. Add mo sa Facebook. Yes, I will talk to you later. Sige, ma'am. Wow, ang ating kasama. Palagi na dito sa ano. Okay, hello. Okay lang. Magpainit for Tatay Digong. Okay, yes. Sacrifice. Samahan natin to, attorney, palagi na to dito. So, Oo. Ano, sa tingin mo, marami bang dadalo ngayon para dito sa pagtitipon actually, may nito? mga dumarating rin, attorney, yung mga kakilala rin natin dati, dumarating. So, hindi ko naman sila malapitan kasi nga, meron silang mga kausap. So, ano pa ba? Ito, kilala ko to pero hindi, parang nahiya ako. Anyway, dito tayo muna. Hinahanap ko si, so, sarang dyan ang atong mga ito talaga yung mga natin. Ano nakalagay dyan, ma'am? Nakasash. Ano nakasulat sa sash? Ano Nakasulat. nakasulat sa sash? Bring Rodrigo Duterte home. Ay, wow. Wow. So, Dalhin na namin si Tatay Digong. Tatay Digong ngayon na. may mga sash. So, Pag makita naman ni Tatay Digo yung mga sash nila, ito kung gaano talaga yung kaganda yan, uuwi na talaga yan. Duterte supporters, Tatakas na si Tatay attorney. Digong. sir, mag-hi ka lang sa akin. Hi, sir. Nice Hello. po. Saan po kayo galing? Saan kayo galing? Taga Surigao ako, Oo. sir, pero dito sa Silverburg na. Wala tayo may Kayo ba Bago yung ka dito, nag-absent sir, no? pa para maka-attend dito sa pagtitipon? Nag-absent Oo, ba kayo? talaga. Nag-absent ka. Absent para lang mapunta. Pag nakita ko yung post na Alvin, sir, punta ka dito. Yun kasi yung tanong ko, paano mo nalaman na pupunta Ay, sir Alvin. Okay. So, most, na pupunta dito ng mga, from Alvin. So, salamat, sir, ha? Taga Surigao, din. Pero yes, may kuha na sir. Lagi. Simba sa Cosmo. Pareho eh. Para may simbahan. Pareho pala kayo ng simbahan, attorney. So, Hi, hello, UCCP, my brother in the faith. yes, Salamat po. Cosmo. Spoke sa ka na sa Cosmo sa Manila. Yes, taga-Cosmo pala tayo. Pareho tayo. Pareho-parehong eskwelahan. attorney, Pareho-parehong nakapunta ka ng Surigao, simbahan. di ba? Salamat, brother in the faith, ha? Salamat, my brother in the faith. Francis Alag. Oo, si Francis. So, attorney, nakapunta ka ng Surigao, di ba meron silang doon, yung parang falls yata yung napuntahan mo or parang busay? Yung yung Enchanted River, napuntahan ko yun. Enchanted River. Yes, tapos yung yung island hopping ng Surigao, natuwa. napakaganda. Tapos yung Attorney isang Rox. lugar na pwede kang mag-pet ng manta ray na Oo, pagkakalaki. The only place on earth Yes. where you can pet a manta ray. Sa Surigao. So, ito, dumating na yung mga kasamahan natin. Hello, be. So, ito yung kasama natin, attorney, nung tayo. Ano ba yun? Yung mga shell. Yung, Palaba? ano ba yun? Talaba. Yun, yung naka-white.
Yung ba Pinuntahan yung natin talaba? bahay niya, remember? Oo, so Yes. nakakamiss naman yung yung dating ginagawa natin. Mag-hi Pagkuha ako sa natin kanya ng or ano? talaba. Oo. Mag-hi ako? Yes, please. Hi. Oh, sige. Hello. Be, ano na? Mag-hi ka muna, attorney. Live si attorney. Asa man? Hi, Hello. attorney. Kamusta ka na? I miss you. I miss you too. Wala ba din? I miss you. Ano, oyster? Oyster. Oo nga, tara na. Punta na tayo. Mag-oyster na tayo. Oo. Alina, Ano? hulat na ka sa oyster. Oo nga, punta na tayo. Naghintay ka na. Oo Naghintay nga. ka na. Uy, ang mensahe mo kay Tatay Digong. Mensahe kay Mensahe Tatay na lang Digong. yung Tatay Digong for today. Ang mensahe na ko kay Tatay Digong, kapit lang tayo. Kapit na. Kapit na gyud. Basta. Ano naman God mensahe mo sa mga bangag? Sa mga Kapit na bangag, siya ano mo mensahe ulit. mo? Mensahe daw sa bangag. Bangag, sige lang, kadayon lang, pangangkon, og imuha. Sige lang, pangangkon, waka na kuya Pi. Ganon yung galit ng mga Bisaya talaga. Ganon. Yes, So, talaga. yung Ganun mga- talaga sila. Kayo na lang mag-translate dyan kasi hindi ko pwedeng i-translate sa Tagalog yung sinabi niya. Ganon siya kagalit sa mga Bangag. administration ngayon. So, Oo. Sinong gusto? ano pa? Ano pa ba? Alam mo, sobrang nauhaw ako, attorney. May mga dumarating, may mga luggage, may mga maleta. Paano ba yan? Marami bang maleta galing dyan kay Tambaluslos at Kibangag? Sandali lang, attorney, kasi mag-ano muna ako, inom muna ako ng tubig. Oo. Ano ba? Marami ba nagdadala ng pagkain ngayon dyan? May mga Sobrang daming di ba? pagkain ngayon dito, oh. Wow. Sino mga nagluto niyan? Ano, attorney? Sino nagluto ngayon dyan? Parang, sino nagluto nito, Be? Sino nagluto? Oh, sa Ate Janet. Yes, ang ating Ate Janet, of course. Oo. Nandyan ba siya? Wala pa, pero kinuha lang yung mga foods. I see. Pero ito, ano na to eh, yung sa, hindi ko alam kung ano to, attorney, pero parang siyang mga cakes. May mga foods na rin na, parang sharing to lahat. Nag-share yung iba. Hindi lang siya yung nagluluto, maraming nag-share din. Oo. Yes. Talaga namang pagdating sa pagkakaisa para kay Tatay Digong, no? Yun nga, Sama-sama. na-miss ka nga namin dito kasi when it comes to food, talagang grabe, pabongga mo sa foods natin. Wow. Oo. So, Pero anyway, importante, we'll just yung hope, mga ano. tao na nagtipon-tipon para pakita ng suporta kay Tatay Digong, no? Yun ang tunay na nakakabusog. Hindi lang yun yung ang pinaka, Oo. Yun ang pinaka-attraction. yes. Oo. Lang, inom muna ako ng tubig, attorney. Inom ka muna ng tubig. Tapos na po ang unang oras ng pagtitipon para kay Tatay Digong. Ang patawag ko ay para sa G's. Meron na pong mga kababayan na naroon sa labas ng ICT para ipakita ang suporta kay Tatay Digong sa mabilisan at sa malaya. Ano ibig sabihin ng PSD? Hi, Maring. So, naka-live tayo, Maring, ngayon. Sorry, Maring. I'm super thirsty. Yes. 2 years. You know, Filipinos are very friendly to making content and making No. some passports. Nawala ang ating video. Anyway, patuloy po ating coverage sa nagaganap na pagtitipon ng ating mga
kababayan sa Dahig. Ito po ay alinsunod sa naging patawag ni VP Sara para dito. No? Inaasahan po natin na it will be a major speech ni Inday Sara. No? Kaya siya napatawag. Mabilisan po ito. Wala sa panahon para mag-prepara. Pero syempre, hindi naman kinakailangan ng ating mga kababayan ng para ipakita alam natin na talagang si Tatay Digong na nanatili na pinakamahal, pinagkakasal, mula po nung nagkaroon ng survey, naman po walang makakalapit na nagtutulungan at translating si Tatay Digong bago siya umalis sa pwesto, siya po ay merong 80% approval and trust rating. No? So, hindi po yan kumuhupa, lalo pa siya mahal ng taong bayan, na siya ay nasulong sa ICC at alam natin na ito po isang dadok sa kalayaan ng tao Party Dihig. para sa kalayaan ng Paano ko ba Pilipinas dahil wala pong poder ang mga dayuhan na husgahan at litisin ng mga pangyayari na nangyari sa ating teritoryo dahil bilang isang independyente sa ating mga hukuman sa Pilipinas ang tanging may kapangyarihan. Ikaw may magkuhan nila BP ba? Taga sa ako sa IADB. Mura mong nagpakilo. So anyway, So may mga ano pala tayo ngayon, attorney, nag-aas tayo ng mga mag-volunteer. Siguro Yes. naririnig nyo sa background. yes. Tsaka kumain ka na rin para maging ano ka, matapang na lang. Kumain ka na rin ito. Salamat. Harty, nawala ang video mo. Nawala ang video, Harty. Dali lang, attorney. Oh, nawala ang video. Sigad na ko, Marcelilas. Matakbapin kasi mo. Ayan na, attorney. Sa'yo yung Wait, nawala. Ako nawala, ikaw wala ka rin eh. Pero tinitignan ko, ha? Tinitignan ko. Pareho sila sa simbahan ni attorney. Pero may simbahan eh. Attorney. Kan na siya, Sirbuilas na siya sa ato. Kaya magbigay mo na ako doon. Kasi sino? Dami, mali kayo. Hello. Sir Willas. Oh, nawala ka sa video. Harty, nawala ka sa video. Guys, ang Sana makabalik ka sa video. marinig Hindi ko talaga alam tayo kung ano ng naging problema at wala ka sa video. Pero sana makabalik ka, no? Sana makabalik ka. What have? Very solid. Hello, hello. Duterte! Mukhang ko na mo ba sa ito, friend? Ano mo? Harty, wala ka sa video. Sila, Party Dihig. Thank you. Oh, Harty Dahig, wala ka sa video. Walang video ngayon lumalabas sa'yo. Oo. Dapat mo under ka na ng sound system para mag-imul sila, guys. Harty Dahig, wala ka sa video. Hello, hello, hello. Oh, Harty, wala Pero ka sa maririnig video. mo ako, attorney. Narinig kita pero walang video mo ngayon. Bakit kaya? Paano walang video? Nakikita ako. Oh, wala kang video ngayon. Yung hydration. muna ba? Bae kayo. Ano? Ay, hindi malaban. Muna? Paano ko, anong gagawin ko? Wala daw akong video. Mag-ano ka kaya? Mag-restart ka uli. Ayan, meron ka ng video uli. Thank you, meron ng video. Okay na uli, meron na. Refresh Okay lang na uli. Yan. Yan, meron ka na uling video. Yes. Thank you. So ano na ang crowd estimate ngayon? Ilan na ngayon ang tao dyan? So ngayon, naghahanap ka, may mga volunteers na rin tayo, attorney, na tutulong sa ano. Wait naman. Anong security ni VP Sara? Dahil alam mo naman, ang mga bangag at saka ang mga madriaga talaga nagbabanta sa buhay ni VP Sara. Sinong nakatalaga para i-secure ang buhay ni VP Sara? Sino bang napatalaga? Andito si Kuya Ben, pwede. Kuya Ben is here. Yes. Siyempre, sa laki ni Kuya Ben, no, siya talaga magbibigay protection. Francis. kay VP Sara. Frances Alag. Kaya binigay ko sa iyo yan, Francis. May nagtatanong na kasi si attorney kung na pwede ka ba dyan for ano? Ano ba yung tanong ni attorney? Security. Sino magsisecure sa buhay ni VP Sara dyan? Kasi marami mga Romanian na inupahan. Walang problema, walang problema. Uh,
problema. yan dyan. Bibigay natin ang buhay natin para protektahan ang buhay. Laki ang tiyan ko. Ha? Yeah. Attorney, lapit lang muna ako sa ano kasi medyo dito kasi si DP. So dapat Yes. nandito ako. Oh, para makuha natin ang sasabihin ni Oo. VP, di ba? Dapat nandiyan ako sa stick. Malapit na talaga, guys. Yan. Magugulat si VP na all the way from Austria, nandiyan din si Ben Ripoll. At syempre, marami pang mga taga-ibang bansa, hindi lang dyan sa Netherlands, ang dumayo para dumalo dito sa pagtitipon nito. Hello. Kanina, binakausap tayo na taga-UK, no? Pare, Oo. ito sa mga Bisaya na rin. Mga paano sila man? Bisaya na eh. Bisaya, taga Mindanao. Interview mo rin. Alam mo, di ba? So, ito yung mga kasama po natin sa Mindanao. Taga Mindanao. Yes, mga taga Mindanao, yes. Oh, taga saan kayo po? Dito sa Europe. Saan kayo sa Si Europe? ano, Attorney Harry Roque, like, Hi, saan po kayo sa Europe? Saan kayo sa Europe? Sandali, may tanong siya. May tanong si sir. Saan po kayo sa Saan Europe? ka raw sa Europe? Ay, Taga saan po kayo? ano po ako sa Czech Republic po kami. Wow, so Czech talaga Republic. bumiyahe ka pa para maka-attend ngayon dito sa Dahig, ha? Oo. Bakit mo ginawa yan? Na ikaw ay talagang nagbakasyon pa at bumiyahe pa. Ano Para po, dito? galing po kami ng trabaho tapos vacation. Ano po kasi namin ngayon. Kaya diretso na from Norway to Netherlands. Wow. Diretso kami dito sa... At anong mensahe mo kay Tatay Digong? Anong mensahe mo kay Tatay Digong? Mensahe mo. Stay strong lang po talaga tayo. We Filipino support, nag-support sa'yo. And we would like to give our appreciation sa'yo, tatay, for the good governance na iniwan niyo po sa amin way back from 2020. Guys, before tayo magsimula officially, yung lahat ng mga vloggers at saka yung mga media, All the dito kayo way sa gitna, from- guys, para maganda yung Actually, they are from Mindanao, so sa public Yes, speech. yes, Kapit galing. ka Mga dito, kababayan natin, dito kayo Attorney lahat, Harry guys, Roque. para Taga saan naman kayo? sa Okay, morning. video. What we are doing. I'm G. I'm from New York and I just I know it's visited London. And when I was in London, Vicky Sarah was there, but I missed her. And then pumunta kami ng Paris and then Belgium. When I hear VP is here and that I go with you from Belgium Ayan, mas maganda. to here just to support that. Mas maganda talaga Ano? yung mga kababayan natin. No? Dito Ano talaga kayo, sasabihin mo guys. kay VP Sara pag nakita mo siya maya-maya lang? Oh my God, Vicky Sarah, Bisaya, Cagayan de Oro, ikaw ang asa ng bayan, you are the only staff sa likod. So we love you for supporting you. I'm not a citizen anymore in the Philippines, but I'm Panawagan natin na free Duterte na correct. for you. Nagsabi kami sa New York. Dito, alam ko, mainit. Dito sa gitna. Okay lang ba sa inyo? Pumunta kayo dito, guys. Birthday in Para diretso na tayo. Sarah's And birthday. then because the program, once it I was starts, there. hanggang sa matapos na siya, guys. I wish you were Don't here. worry because Oo nga, every- I wish I were here too, ha? So anyway, ano naman ang mensahe mo sa mga bangat? Yung mga feeling Yeah, New ang Yorker na mga mga bago, bangat. I'm sorry. Hindi kami bayaran. Everybody You are to, loser. You're all the loser fucking enjoy. loser. I'm at the here. same time, Totally exercise sorry their support. rights, okay? These people are came with no money, but accept our moral Okay, ladies and support. gentlemen. Wow, that's very good. All the way from New York. Thank you very much, ma'am. Isang tanong. Si Lisa Tanas daw ay feeling New Yorker. Anong masasabi niya? Kababayan mo raw na New Yorker si Lisa Tanas. Anong say mo? Holy sa Satanas. Sorry. Maski ano pa, mga ano mo sa mga vlogger mo, na mga bayaran. You cannot defeat Sara Duterte. No matter what, she's the future. Yay! Salamat po, salamat po, salamat. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, ilang days pa kayo dito, ma'am? Ano, we're flying back actually to London now. And then London to... Yes, London to New York. Okay, ma'am. Okay, I hope someday Thank magkita-kita po tayo doon. Thank you. New York. Cagayan de Oro. Thank you for the yes. support. Thank you for the support. Yeah. Yes.
Attorney, may mag-shoutout. Shoutouts muna, sir. Hi, Tony Rocky, shout out po sa Sigia family and Meliano family. Kami po actually na supporter ng Duterte na family also. Wow, napakagaling po. Maraming salamat sa suporta. Salamat sa suporta. Yes. Thank you. Ma'am, ano tawag dito? Hello Ma'am, all the way from, saan po kayo galing, ma'am? Originally from Davao City, pero citizen na po sa Norway. Then, supposed to be yesterday, napunta kami ng Belgium, diretso ng France. Pero narinig ko na magkakaroon ng meeting dito sa The Hague. Bumalik kami na napakaaga rito. Bumalik kami dito para lang dito. All the way from... Hindi ako makasali sa rally sa Pilipinas. Kahit ito man lang, makasali ako or mailabas ko rin yung feelings ko na gusto kong magpag-participate. Not just only in social media na mag-share ka ng ideas mo or what's happening in the Philippines, but also to participate physically is totally different from dun sa media na nagsasalita na tayo. No? We need to really to go out and speak up kung ano yung gusto natin gawin sa bansa natin. Yes, ma'am. Ma'am, anong message niyo po kay Tatay Digong? Since nandito kayo. Tay, balita ko, mga taga Davao, ano sila, nagwapa dito. Yes. Napasaya tayo ni ma'am. Oh, Attorney, do you want to ask something? well, is it worth it sa tingin nyo na gumastos kayo from Norway at kayo'y nabawasan ng kita ngayon sa pagpapakita ng suporta kay Tatay Digong? Is this worth it? Sir, yung sa money, right now, basan pera lang yan eh. Pero ang kinuusapan natin dito is ang next generation, not only this generation, but next generation. That's totally, it's almost like baga wala pa tuldok. Yung sa gagasusin namin o yung pagpupuyatan o whatsoever na kailangan natin pagkabalan this time. Kasi yung kapalit nito, kailangan natin magbabago. Yun yung hindi kayang bayaran ng kahit anong amount na gagawa natin. Yung para sa akin yun, walang halaga yung pera na nilabas ko or pinagpaguran ko, naglalabas ko dito. Hindi wala ka na yun, walang amount yun compared dun sa generation na dapat natin pinag-ilaban. Wow, very nice, ma'am. For all na rin, ma'am, kasi ganun lang. Very nice. Salamat, ma'am, sa suporta. O, yung mensahe sa mga bangag. Anong mensahe mo sa mga bangag? Wala, pagulat mo dira. Ulan 2028. Okay, so... Sige, ma'am. Thank you very much. You are? Althea po. Si Ma'am Althea. So, anyway, sa mga nanonood na Bisaya, all the way from Davao din. So, kayo nang mag-ano doon. Sabi niya, 2028. Basta sabi niya. Oo. So, ganong karami na ang dumating pang tao mula nung kaninang dumating ka dyan? Na doble na ba ngayon? Ito na sila. Parang kasi sobrang init. Sakit sa balat. Oo. Ate, Hindi pa na doble. marami na payong na eh. Samahan mo na lang sa payong. Oo. 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 Binigyan niyo sa akin. Medyo nagkakaproblema sa sound. Ulitin natin si ma'am kasi. Out lang. Ay, shout out sa UK, sa London, sa lahat ng London. Kuya June, Digamon, and taga Birmingham, sa Kenilworth, Warwick, sa So ngayon, settle na natin Manchester, yung, sa lahat yung technical stuff. sa inyo. We are Yes, going to thank you very officially, much. Thank you. Start the program. We're going to May start program with pala. the prayer first, and then sing the national anthem, Uy. and then welcoming everybody, and then afterwards we're going to hear the different speakers na nandito ngayon who's going to share Salita ka. their bit or their voice also in as far as our call to the International Criminal Court to free Duterte now. Hello. Nandito pa ba kayo guys?
Free Duterte! Wala na naman siyang video. Mga kababayan, Oo. Ayan, okay. MJ, sabihin mo, subukan niya na walang mic kasi lalong hindi naririnig sa mic eh. Baka naman kung merong sound system, maririnig na kung wala ng mic. Pero may camera, may camera. Yan. Wait. Hindi. Ang narinig ko sa sound system Sandali Ano siya, i-unmute niya yung mic niya, nag-mute siya, i-unmute niya. Oo. Wala pa rin, naka-mute pa rin. Ayan na, okay na. Oh, wait. Nawala naman yung video. Ayan na, okay na uli. Okay. Wala namang audio ngayon. Medyo garbled yung sound. Garbled. Garbled siya, garbled. Yan, nawala na. Pati nag-mute na naman siya tapos nawala ang video. Nawala ang video. Video is there, audio is bala. Hindi pa sana Okay na. I cannot always cannot move on na nostalgia ang pagtanggap namin kay PBB
Inday Sara noong Sunday sa London. Okay. But, Saturday, sorry. But, nang ipinaalam sa amin na magkaroon ulit ng pagtitipon ngayon para isigaw natin na palayain na si Tatay Digong, automatic gumawa ng paraan para makapunta ulit ito to represent all the Duterte supporters from United Kingdom. At first, siguro, Tatay Digong, nakasama ako sa pag-launch ng siguro yung pamilyan with tayo kami naman signature campaign. No, luckily, I was in the Philippines when it was launched by Ma'am Jazz, Joey, Paulo, at nakasama ako sa 3 cities, particularly sa aming capital city sa Bacolod, then Cabancalan City, which is also in the south, malapit sa aming bayan, and sa Dumaguete. So that is why we are here dahil gusto natin is-ay kami naman. Tatay Digong life and liberty for us Filipinos to have at least a comfortable life. That is why dapat naman tayo naman ang magipaglaban or tayo naman, kaya nga sabi tayo kami naman dahil tayo ang magpatuloy ng mga ipinaglalaban ni Tatay Digong, dahil kung hindi lang siya kinidnap at dinala dito, patuloy pa rin ang kanyang pagkikipag. Rinig po natin Laban. ngayon ang No, and isang it's very speaker na galing sa heartbreaking United sa akin Kingdom. dahil nawala po nakita yung lang kami noong video. October 19, Pero- 2024. Then before ng hearing niya sa Senate ng November, then after that pagka March hinuli siya. No? Kaya pero tapos na, no? Sabi ko nga sa ngayon ay naubos na. No, naubos na ang aming luha, ang naiwan na lang ay ang aming tapang na ipaglaban at ipagpatuloy ang pinaglaban ni Tatay Digong, na kung ito ay mapapatuloy natin hanggang sa kay Inday Sara, tayo ay makakasiguro na magkaroon ng magandang kinabukasan ang Pilipinas at ang ating mga apo hanggang sa huli. No, subalit, alam na natin kung ano ang ginagawa. Lahat ay ginagawa ngayon ng gobyerno para mapigilan siya na hindi makatakbo sa 2028 election. Ngunit, ito ba ipapayagan natin? Papayagan ba natin na hindi siya makatakbo sa 2028? Of course, hindi. Kailangan natin siya. At ang kailangan natin ay ipaglaban natin siya ngayon at protektahan natin siya ngayon para pagdating ng panahon, siya naman ay makapaglingkod sa ating lahat. Kaya sabi ko, there is a series of protests sa atin sa Pilipinas para ipakita, no, ang ating ang discontentment at dissent sa gobyerno. I think all of